banat sa akin dito ng isa. Badong, umaangal ka na bakit panay si Duterte yung binabanatan, hindi naman siya kandidato, di ba? Ganun din naman yung ginagawa mo kay Marcos eh. Yeah? Ganun din yung ginagawa mo kay Marcos, binabanatan mo rin siya, hindi naman siya kandidato. Alam nyo, malaki po pagkakaiba. Bakit? Yung si Tatay Digong, dati siyang presidente. Ito naman po, si BBM kasalukuyang presidente. Okay. Normal po kung oposisyon ka, normal po na banatan mo yung administrasyon, di ba? At kung ikaw naman ay maka-administrasyon, dapat ipagtanggol mo yung administrasyon. Ipagtanggol mo kung yung presidente. Sa madaling salita, mga kapatid, magkaiba po yun. Kung kayo po ay pro-administration ngayon, dapat ipagtanggol nyo yung administrasyon. Ang ginagawa kasi nila ganito. Imbis na ipagtanggol nila si BBM, binabanatan pa rin nila si Duterte. Yun po yung kino-question ko. Bakit si Duterte pa rin? Kahit pa banatan mo ng banatan si Duterte, tapos na yung termino niya eh. Di ba? Tapos na yung termino niya. Nagawa niya na yan. Hindi na po maibabalik. Kaya ka bumabanat para maitama yung mga maling ginagawa. Kung ayaw itama, patuloy mo babanatan. Yun po yung pagkakaiba ng pagbanat kay Duterte at pagbanat kay BBM. Natural yun na banatan yung presidente. Kung ayaw nyong nababanatan yung presidente, huwag nyong patakbuhin. Pagtanggol nyo. Binabanatan namin, di ipagtanggol nyo. Sinasabi namin na nasan yung pera. Saan nyo dinala yung galing sa PhilHealth. O yan, tuklas na. Hindi na may pagkakailan na may pera galing sa PhilHealth. Nasaan yan? Sagutin nyo. Hindi yung ang sagot nyo si Duterte. Alam nyo ba na mas corrupt siya nung araw? O anong gagawin natin? Ikaw naman, Rafael Cesar. Yun po yung sagot natin. Ngayon, open na po tayo sa mga katanungan. Pero, sasama pa rin natin sa topic. Meron dito si Rafael Cesar. Anti-ako Sir Bats, hindi diktador si Zelensky. Willing siya bumaba sa pwesto basta matiyak ang seguridad ng bansa niya. Cesar, sa tingin mo ba sa Amerika pwede? Halimbawa, tapos na yung termino ni Joe Biden. Sa tingin mo ba pwede siya magsabi na hindi muna tayo magkakaroon ng eleksyon? Hindi po pwede, di ba? Magagalit yung tao. Hindi mo kasi alam kung bakit siya tinawag na diktador. Ang diktador, hindi mo na sinusunod yung konstitusyon. Matagal na dapat tumawag. Hindi yung think nyo lang. No? Hindi lang po yung iniisip natin. Diktador po yung tao pag hindi na siya sumunod sa konstitusyon nila. Meron pong eleksyon yan eh. Hindi niyo po pwedeng ikatwiran na may gera. Bakit si Putin? Sino ba kadigmaan niya? Di ba si Putin? O bakit si Putin nagkaroon na ng eleksyon ulit? Panalo si Putin. Diktador po yung tawag natin kung iisang tabi mo yung saligang batas mo para manatili ka sa pwesto. Yun po, na nga mismo yung diktador eh. Pero mo hindi ka nagpatawag ng eleksyon. Pinospon mo yung eleksyon para manatili ka sa power. Kung hindi pa diktador ang tawag doon?
Hindi po democratic yun. Dalawa lang naman yan eh. Diktador ka o democratic ka. Diktador, ikaw nasusunod. Siya po nasunod eh. Ano ba ikakatwiran nyo yan? Sino pong presidente ng Pilipinas ang nagsabi na hindi na muna magkakaroon ng eleksyon? Nagdeklara ng martial law. Correct. Ferdinand Marcos Sr. Ano tawag natin sa kanya? Diktador. Kaya po tinatawag na diktador dahil hindi mo na sinusunod yung konstitusyon. Gumagawa ka ng dahilan para hindi mo sundin. Dapat 1969 tapos na yung termino niyan eh. Ay 1969 plus 4, 1973. O before mag 1973, nagdeklara po si Marcos ng martial law. Wala nang eleksyon. Tumagal na siya sa pwesto. Yun po mismo yung meaning ng diktador. Hindi ka na sumusunod sa democratic process. At ang pangunahin po na democratic process ay yung mag-conduct kayo ng eleksyon o sumunod kayo sa saligang batas. Hindi to. Dito na bago kong puta. Wala pa raw, kaya raw ma-echo dahil wala raw pang mga gamit. Ganun pala yun. Excuse me po. Mainit pa, wala pang aircon. Papagawa pa ako ng mga ano rito. Tanong-tanong po tayo. Kahit na ano pong tanong, Sabado kasi ngayon. Lahat na ng mga katanungan ninyo. Adong, bakit tinawag na dictator ni Trump si Zelensky? Yun nga po, hindi po siya nananawagan ng ano. Hindi siya nananawagan ng eleksyon. Di siya lang ang presidente. Siya lang po ang presidente. Diktador po yun, isinantabi niya yung konstitusyon eh. Dapat may eleksyon na sila eh. Ititigil na ba ang support ng US kay Zelensky? Malamang. Malamang kasi sinagot-sagot mo si Donald Trump. Di ba? Gusto niya kasing ano eh, gusto niyang i-win, manalo sa PR eh. Kaya lang, wala eh. US ang magbibigay sa'yo ng pera eh. Breaking Boss Badong, pinag-resignin ni Lucas Bersamin ang lahat ng mga appointee sa PCO. Anong masasabi mo dito? Ano ibig mo sabihin? Yung mga bago ba yan? Mga bagong PCO? O yung mga dati? Hindi ko alam eh kung anong dati o... pasensya na po Bakit po wag nyo na pong pag-interesan, alam nyo naman kung ano po nangyayari sa aming mga vlogger ngayon, di ba? Wag nyo na pong alamin kung saan po ako. Okay na po yan, basta po narito lang po tayo. Baka nasa Vietnam ako, hindi nyo po. Para mahirapan sila mag-serve ng Paano ang paggera ni Zelensky? Ako, ang tingin ko officially, yung US, sinasabihan niya na si Zelensky. Tandaan po ninyo, wala pong si Donald Trump po, mas gusto niya po na mapayapa yung mundo. Alam niyo kung bakit? Wala siyang interes sa gera kasi ang negosyo niya hotel eh. Ang negosyo ni Donald Trump hotel, real estate. Hindi po mabenta sa digmaan yung hotel tsaka real estate. Mabenta po sa kapayapaan yan, no? Mas payapa pa yung mga lugar. Mas magta-thrive yung business ni Donald Trump. Kaya malabo po niyang hangarin yung gera, no? So sa tingin ko si Donald Trump
ano siya, hindi lang siya nagpo-project na gusto niya na kapayapaan. Talagang makikinabang kasi siya. Sila Joe Biden, yung mga iba pa, nabubuhay po yan. Malaki rin po ang pagkakitaan yung gera eh. Di ba? Pinagkikitaan rin nila yung war. May interest po yung mga US officials sa pagbebenta ng mga kagamitang pandigma. Kaya po gustong-gusto nila na ang imperative tapos ang tema sa Congress, sino ang prosecution kung 20 Congress na. Wala po ako nakikitang problema. Kasi magpapalit, di ba, ng Congress. Tapos, sino yung prosecutor? Pwedeng maiba pa rin. Maiba. Siyempre, kung wala na, halimbawa, hindi na po congressman. Halimbawa, natalo. Alangan namang i-represent sila na hindi na congressman. Pwede naman silang magpanibago ng prosecutor. Mukhang hindi naman po pinag-uusapan yan. Hindi po issue sa kanila kung magkakaroon ng pagbabago ng prosecutor, no? Ayan. Yung gera pati tayo apektado. Talagang matagal na tayong apektado, 'di ba? Yung pagtaas pa lang ng presyo ng bilihin. Tandaan nyo, galing tayo sa Galing tayo sa anong tawag doon? Galing tayo sa pandemya. Tapos bigla nagkagera. Kaya sablay-sablay. Boss Badong, yung Panay Guimaras Project, 3 beses palang pinondohan yun. Napunduhan din pala galing sa GA. Kaya 3 ang hinahanap ngayon na bata. Puta, biruin yun. Eto pa, sino ba to? Noel. Thank you very much muna, Noel, sa 125. Eto pa, Noel. Ang malupit pa dyan, no? Isa pa lang po yan sa nabuksan. Di ba? Ang dami pong tungkol sa budget eh. Isa pa lang po yan yung Guimaras, ay yung sa PhilHealth. Tapos sanga-sanga, no? Ang inaalam lang natin sa napunta yung pera ng PhilHealth, natuklasan na natin ngayon na meron ng pera sa GAA, meron pang pera sa yung mismong niloan. Ngayon, ang tanong, ilan po yung mga budget natin na ganun? Kasi lihim na lihim eh. Ang akala natin, ang buong akala natin, walang pumapasok na pera kasi walang ina-announce, di ba? Mahilig mag-announce yung mga yan. O may pumasok na ganun, o may pumasok na ganun. Tapos walang ina-announce, ang laki, 174 billion. Hindi ina-announce, ngayon lang natin natutuklasan. Ang tanong, ilan pa po yung mga ganong kaso na kung hindi pa isasalang sa Supreme Court, hindi pa natin malalaman. Astrid, nagpa-inject po talaga si FL, kaya na magamuka. Nagkamali ng lagay, imbis na Botox, formalin. Okay. Ayun talaga, hindi ka natatanda nun. Lahat ng GOCC kinuna ng pera. Correct. Correct po. At ang pinakamalaki po, hindi pa po nabubuksan. Yung PDIC, 117 billion. Ngayon, kung uugatin nyo rin, saan naman dinala yung 117 billion? Why do you say that Zelensky will be billionaire? Hindi ko po sinabi. Nag-i-imagine ka lang nan. Wala akong sinabi na si Zelensky magiging billionaire. Baka imagination mo lang yan. Kaya nakakatakot eh. Tapos wala silang balak imbestigahan.
Hindi ba? Yung 125 na ang pangalan ay confidential fund. Wala. Siguro to si Nan. May nag-udyok siguro dito, no? Uy, itanong mo kay Badong. Minsan ganyan, no? Pumasok ka ron. Binabalita ni Badong na si Zelensky daw magiging bilyonaryo. Itanong mo kay Badong kung saan. Napahiya ang putya. Huwag kayong ututo. Huwag kayong maututo sa mga tropa nyo. Yung mga tulay na itatayo ni PBBM, tatawagin ba nating PhilHealth Biri? Hindi nga eh. Wala nga napuntang pera dun. Tsaka may maitatayo ba? Yun yung isa pang tanong, di ba? May maitatayo bang tulay? Oh. Okay, basa. Sir Badge, yung sa Maharlika Fund, sabi ni Sec Pinyol, pinautang sa Australia para sa mining company. Ang makilala mining pala dyan sa Pilipinas ay pag-aari ng Australia, pero ang main company ay nasa Australia. Kita nyo na. Dito ko nang problema eh, no? Meron tayong anong tawag doon? Meron tayong pag-aari ng gobyerno, yung NAIA, di ba? Pinatatakbo ng gobyerno. Ipa-privatize natin. Tapos, gumagawa tayo ng pondo para naman mag-invest tayo para magkaroon tayo ng mga sariling korporasyon. Gusto natin mag-invest sa... Yung Maharlika, di ba nag-invest? Ewan ko kung natuloy yung investment nila sa NGCP, sa power grid. Tapos ngayon naman, nag-invest naman. So, nagkikreate naman tayo ng pera para naman magkaroon tayo ng negosyo. Bakit hindi na lang natin ayusin yung pagpapatakbo sa mga negosyo natin? Di ba? Kung kayo po negosyante, ganito ginagawa, ibebenta ko yung negosyo kung kumikita, tapos maghanap ako ng, may pera naman pa ako, naghanap ako ngayon ng mga negosyo na hindi sikat, mag-invest ako ng pera. Bakit? Kung kailangan palang pondohan niya pera yan, Sir Badge, sa Maharlika Fund, sabi ni Sec Pinyol, pinautang. Nakakatawa si Zelensky, nagwo-worry siya paano kung hindi sundin ni Putin ang agreement at sakupin pa din sila. Hindi man lang niya naisip na pwede namang gawin ni Putin yan ngayon na walang agreement. Umaayaw, yun yung lusot niya, di ba? Ang sinasabi niya, paano naman kung hindi sumunod si Putin? Ang ganda na sinabi ni Donald Trump dun eh. Kaya hindi sumunod si Putin, hindi niya naman ginagalang si Biden. Gandang tanong nito. Bakit sa dami na yan? Bakit sa dami ng problema natin, wala nag-i-interview kay Tamba? Bakit? Mga press people, media, bakit hindi nyo ini-interview si Martin Romualdez sa lahat ng issue na involved? Lahat involved ang Congress ang House of Representatives. Bakit
hindi nyo ini-interview si Martin Romualdez? Tama, magandang katanungan, di ba? Okay. Hindi ko kaya sagutin. Media lang po makakasagot niyan. Kasi kami mga vlogger, hindi talaga namin interview niya. Puta, i-contempt kami. Mamaya, i-contempt kami. Busy Boss Buds, nagbibilang ng pera. Meron. Palagay nyo ba yung ginawa ni Tamba ay may blessing ni BBM? Ganito tingin ko dyan, no? Honestly, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero, alin man doon, may blessing man o wala, kapalpakan niya pa rin yun bilang presidente. Di ba? Kung walang blessing, hindi mo pwedeng ipalusot yun. Hindi ko alam. Bakit ka naging presidente kung hindi mo alam? Kung ano naman, kung may say ka naman, talagang karapat dapat kang ma-impeach sa susunod na panahon pag nanalo na yung mga kandidato natin. Kaya wag niyo pong kalimutan na iboto po yung mga kandidato natin kasi tama po yun, no, na para maligtas si BP Inday. Pero yung pagliligtas kay BP Inday, we are actually saving the Philippines. Di ba? Nowhere to be seen ata si Tambaloslos kaya di siya mahagilap. Bukod pala sa fund ng Korea, kumuha pang pondo sa PhilHealth, meron pa palang pondo ng 50 billion mula sa JA noong 2022 at 57 billion noong 2023. Guimaras Bridge. Grabe! Napakarami ng pera niyang Guimaras na yan. Ang tanong, yung mga taga-Guimaras, meron na ba kayo nakita kahit isang poste man lang? Boss, may malaking share si Tambi sa ABS-CBN at may share rin yung mga Marcos sa GMA7 kaya wala kang maasahan sa mainstream media. Wala naman na talaga kaming inaasahan. Nakita na natin yan, di ba, sa actual? Boss, alam mo ba yung 400 engineers na nag-resign? Paano na kaya si DOTR Sec Vince Dizon? Si Vince Dizon, naawa rin ako. Kasi ilang araw na siya, no? Pero pagtatanggol pa rin. Pagtatanggol pa rin sa EDSA busway. Wala naman siyang pondo. Ano ang tatrabahoin ni Vince Dizon? Wala naman po. Yung 400 engineers na yan na nag-resign, malaki po talagang problema yan, di ba? Kasi saan ka makakakita ng 400 kagad na pamalit? Yung official ng Asian Development Bank nag-courtesy call sa Malacanang, alam na this. ADB, utangan na naman. Katakot-takot na utangan na naman yan. Magkano na naman kaya yan? Hindi kasi ano yan eh. Yan talaga utangan natin, Asian Development Bank. No? Kaya talagang kay Marcos, mataas pa po yung ating nire-rate po yung utang natin. Siyempre, alam niyo naman yung bangko, negosyo po yan eh. Ang negosyo po ng bangko, magpautang. Kaya lang, pinautang lang nila yung nakakabayad. Pero so far naman, nakakabayad tayo, di ba? Kasi may binibenta pa tayo. Wala po ba suporta ng US sa Ukraine dahil sa disrespectful ni Zelensky? Lalo po bang maghirap ang mga Ukrainians? Ito, si Donald Trump, nakita ko na yan noon eh. Nung siya presidente, nangihingi na yan, nagsusumbong na yan si Zelensky sa kanya. May nakita nga ako ng video, ganyan din. Nakaharap din yung media, sinasabi niya kay Zelensky, bakit ba parang ganito yung dating eh? Bakit ka ba sumbong na sumbong? Makipagkaibigan ka rin sa kapitbahay mo. Kasi magkapitbahay kayo niyan, parang ganun yung ano niya eh.
Matagal na kayong may history ng magkapit-bahay. Ay, hindi na, hindi. Wala rin namang mangyayari pag nagpunta ka, ba't pa kita bakit pa kita papupunta eh? So, noon pa yan, talagang dinidiscourage ni Donald Trump, nung unang presidency niya pa lang, dinidiscourage niya to si Zelensky. Ugali ni Zelensky yan eh, mang-udyok. Yung manghingi ng tulong sa malalakas na bansa. Nakikinabang siya sa gera eh. Nakikinabang siya sa gera. Para sa nagtatanong kung nasan si Boss Buzz, nasa Earth siya. Ayan. Make love, not war. Baka buong Pinas na Boss Badong, ibenta na nila. Yun nga po, akala nyo ba hindi totoo yan? Eh, ang balita natin ngayon, maski 200 square meters. Maski 200 square meters na lupain, bibenta na nila eh. Ganun karami. Sa susunod na taon, wala na tayong mabibenta. Naibenta na lahat eh. Pwedeng ginto na naman, etc. Kuya Buds, tingin mo ma-i-push yung impeachment ni BP Sara sa Senado sa kakakulit ng mga congressman? Talaga naman pong may merong pong nagpupush. Talaga pong matutuloy yan. Bakit hindi po matutuloy? Ang tinatanong mo ba kung mapupush na mapaaga? Yun po ba? Depende sa amo ni Cheese. Kasi kung magmamatigas si Cheese, papalitan lang siya. Di ba? Papalitan lang siya ng mga amo nila. Kaya nga dapat mapakita natin na malakas. Malakas tayo. So wala pong nangyari sa pagpunta ni Zelensky sa Oval Office. Wala pa ding peace. Malamang lumala pa. Kasi ang numero uno nilang backer, di ba? Ang numero uno niyang backer, United States eh. Kung umayaw na yung backer niya, malamang. Tapos, siyempre, magiging desperado naman si Zelensky. Maraming mga binigay kay Zelensky na armas na hindi dapat ginagamit eh. For lang, di ba? For, iba po yung panlusob, iba po yung yung for defense lang. Badongers, ilang piraso kaya magpapakita sa iyo ngayong meet and greet mo? Ay, hindi ko po meet and greet yun. Ano po yun? DDS. Hindi ko alam kung maisog, DDS o KOJC event yun. Si nakakalam, mga taga Hong Kong. Boss Buzz, ano kaya ang susunod na mangyayari sa naganap na argumento sa pagitan ni Zelensky at Trump? Ang huling pahayag ni Donald Trump, pinauwi nila, pinalayas nila si Zelensky, kinakailangan magbago ng attitude. Mahirap na kumbaga, ang sinasabi ng US officially, kami na nga tumutulong eh. Di ba? Wala naman kami mahihita dyan eh. Officially, ganun yung sinasabi nila. No? Wala nga kami mahihita dyan. Gusto lang namin matigil yung gera eh. Ngayon, kung ayaw ng mga sangkot, o di magpatayan muna kayo, yun po yung official na pahayag ni Donald Trump eh. Titignan lang natin kung ano mangyayari sa kanila. Manunood lang tayo ng patayan nila. Bakit may project at may pondo na hindi pa rin na inuumpisahan pa? At nasaan ang pera at bakit pinondohan pa ng pera galing ng PhilHealth? Correct? Correct? Correct. Yan lang po ang masasabi ko sa mga tanong nyo.
Kung ako po, yan din ang katanungan ko eh. Bakit meron ng pondo na galing sa utang, pinondohan pa ng JA ng 2 taon, tapos pinondohan pa rin ng PhilHealth? Imaginein po ninyo, isa pa lang po yung nabubuksan, PhilHealth issue pa lang. At kaya nabuksan yan dahil dinala sa Supreme Court yung issue. Usually, nabubuksan po yan sa Senate hearing, sa hearing po sa Kamara, pero wala po tayong maasahan yan sa Senate hearing tsaka sa hearing sa Kamara. Kaya abangan natin ang susunod na kabanata.